Hello mga kananay, for today's video, samahan niyo ulit kami sa aming mga ganap dito sa bahay. Pagka-uwi nga ni katatay, hetong at pinaliguan niya na nga yung kanyang motor at matagal-tagal na nga rin niyang hindi napapaliguan. Sana all na lang talaga ay pinapaliguan. Habang si katatay nga ay busy sa paglilinis ng kanyang motor, itong dalawang bata nga ay masyadong pasaway. Umaakyat kasi sila doon sa may bakuran, kaya naman sinabi nga ni katatay na tawagin ko nga daw yung mga bata at baka makagat nga daw ng ahas. Pumasok na nga rin ako dito sa loob at ako nga ay nagbihis na. At syempre, kailangan ay may paganda routine nga tayo. Lalabas kasi kami ni katatay at maghahanap na naman nga kami ng uulamin. Huwag nyo na lang pansinin yan tiyang kumalaki at hindi naman yan buntis. Pagkatapos ko nga magpahid ng Eskinol sa mukha, itong at nag-lipstick na nga rin ako. Napakalaki talaga ng pagbabago ng mukha ko simula nga nung gumamit nga ako ng Negra Papaya soap. Binihisan ko na nga rin yung mga bata at paglabas ko nga itong at si katatay nga ay nagbubuhol na nga ng basura at itatapon na nga rin namin. At habang papalabas nga kami ni katatay dyan ay nakita nga namin yung araw na papalubog na at napakaganda ng tignan. Lalo nga magandang tignan yan kung nasa tabing dagat nga lang tayo. Nang makarating na nga kami dito sa labas, itong at dito nga kami pumunta na naman sa Dali Grocery. Ano na naman kaya ang mabibili namin dito sa Dali Grocery? Pagpasok nga namin dito sa loob, nag-uunahan nga itong dalawang bata na kumuha ng choco drink na iniinom nga nila lagi. Sa tuwing pumupunta nga kami dyan ay hindi nga yan pwedeng mawala. Binigyan na nga agad ni katatay ng tig-isa at kumuha pa nga si katatay ng inumin ng mga bata. Abay may balak pa nga atang bumili si katatay ng tasty at sabi ko nga ay sa labas na nga lang kami bumili at mas mura pa. Bumili rin pala kami dyan ng itlog at diaper ni Anaya dahil ubos na nga rin yung diaper ni Anaya. Wala na rin naman kami nabili at hindi na rin kami nakabili ng uulamin kaya naman sa labas na nga lang kami bibili ng ulam. At dahil kakahanap nga namin ng uulamin itong at ginabi na nga rin kami. May pinuntahan nga kaming isang tindahan at doon nga kami nakabili ng ulam. Pagka-uwi nga namin dito sa bahay, inayos nga muna ni katatay itong styro. May nakalagay pa nga ditong tsake at inumin ni katatay, binabaon niya nga yun sa trabaho niya. Bumili na nga rin pala siya dyan ng yelo at sinalansan niya na nga yung yelo sa styro. Dyan nga namin nilalagay yung mga inumin at pagkain na hindi pa naluluto. Pero hindi naman kami naglalagay dyan ng mga isda tulad ng mga malalansa. Dahil gusto nga daw mag-ulam ni katatay ng pritong manok kaya itong at bumili nga siya ng quarter leg. Bumili nga din pala kami ng 1/4 na sausage at sa umaga ko nga yung lulutuin. So ako na nga ang nagtuloy nitong niluluto ni katatay na piniritong manok dahil siya nga ay naglalaban na. Nagsasabon nga siya ng pantrabaho niya at ako na nga lang ang magbabanlaw kinabukasan at magsasampay. 4 na pirasong pantrabaho nga lang pala ang lalaban niya, 2 pantalon at 2 long sleeve. Nakakangali kasi mag-brush ng mga pantalon ni katatay at napakabigat at may mga simisimento pa. Kaya siya na nga lang lagi ang nagsasabon at ako nga ang nagbabanlaw at nagsasampay. Pagkaluto nga ng piniritong manok ay tinawag ko na nga rin si katatay at sabi ko ay bukas na nga banlawan yun at ako na nga ang bahala doon. Naghain na kasi ako at kakain na nga kami ng sabay-sabay. Kanya-kanya nga kaming pagkain dyan at puro approve pa nga si Anaya at tuwan-tuwa nga siya. At ipapass forward ko na nga ito mga kananay. Kanina nga pagising ko ay nagsalang na nga agad ako ng sinaing. Si katatay naman ay natutulog pa kaya naman hindi ko nga muna siya ginising at madilim pa naman. Wala naman masyadong gagawin at wala naman lulutuin kundi yung sausage nga lang na uulamin namin ngayong umaga. Nagsalang na nga rin ako ng tubig mainit at magkakape na nga rin ako dyan. Para pantanggal na nga rin ng antok at ako nga ay medyo inaantok pa nga dyan. At nang makapagtimpla na nga ako ng kape ay nilabas ko na nga rin yung sausage na lulutuin ko. Dahil matakaw nga sa sausage yung mga bata kaya naman lulutuin ko na nga to lahat. Minsan nga kapag nagluluto nga ako nito pinapapak na nga lang nila at hindi nga nila inuulam sa kanin. Habang ako nga ay nagluluto ng ulam dyan, si katatay nga ay bumangon na at dumiretso na nga sa banyo para maligo. Pupunta pa kasi kami sa Talipapa para bumili ng uulamin namin sa tanghali. Iniisip ko na naman nga kung ano na naman nga ang maluluto kong ulam. Pagkatapos ko nga magluto ay pumasok nga muna ako dito sa kwarto at nagising na nga rin si Anaya. Dahil nasanay na nga rin sila magising lagi sa umaga kaya naman pag nagigising nga kami ay nagigising na nga rin sila. Si Anika naman ay natutulog pa nga dyan kaya naman hindi ko nga muna ginising. Liligpitin ko nga muna itong pinaghigaan ni katatay. Dito kasi siya natutulog dahil malikot nga matulog si katatay. Kapag inihilas kasi siya sa gabi ay pinagsisipa niya nga kami kaya naman dito na nga lang siya natutulog sa sala. Fast forward na nga ulit tayo mga kananay. Pagkagaling nga namin ng Talipapa itong at binanlawan ko nga muna itong mga pantrabaho ni katatay para mahabol nga siya sa init at matuyo agad dahil pag sumasapit nga ang tanghali ay umuulan minsan. Sinampay ko na nga rin agad itong mga pantrabaho ni katatay na binanlawan ko. Si katatay naman ay umalis na rin dyan at pumunta na sa trabaho kaya naman for the busy na naman nga ako. Busy na naman nga sa mga gawain dito sa bahay. At nang matapos na nga ako sa lahat ng mga gawain ko at napaliguan ko na nga yung mga bata itong at lulutuin ko na nga itong ulam namin ng tanghalian. Nagbili lang pala kami ni katatay ng 2 maliit na tilapia. Pipirituhin ko nga muna to pagkatapos ay sasabawan ko. Dahil wala na naman nga ako maisip na lulutuing ulam kaya heto na nga lang ang lulutuin ko. Habang nagpiprito nga ako ng isda yan ay magagayat muna nga ako ng mga kailangan ko sa pagluluto. Kung may ideya na nga kayo kung ano ilulutuin ko, siguradong alam nyo na nga to. Ginayat ko na nga dyan yung repolyo at ito pechay nga ay hindi ko na nga siya hinati. Maggagayat na rin pala ako dyan ng bawang at luya at sibuyas. Ilang araw na nga rin ako nagluluto
magluluto ng ulam na first time ko nga lang din lutuin. Simula nga nang mag-vlog ako, napakarami ko na nga alam lutuin. Yung mga hindi ko nga alam lutuin noon ay alam na alam ko na nga lutuin ngayon. Kahit napakaraming pagsubok nga dito sa Facebook ay napakarami din naman na ituturo sa atin. Maya-maya nga lang ay binilagad ko na nga itong piniprito ko at luto na nga rin to. Kaya naman hinango ko na nga rin sa kawali para makapagsimula na nga rin ako magluto ng sinabawan. Dito na nga lang ako magluluto sa non-stick pan na kawali para malagyan ko nga siya ng maraming sabaw at matakpan ng maayos. Una ko nga munang ginisa dyan ay itong luya. Pagkatapos ay sinunod ko nga itong bawang. Napakadali lang naman lutuin itong ulam na niluluto ko. Yung iba naman ay hindi na nga nila piniprito yung isda at diretso sinabawan na nga nila. Dahil nalalansahan kasi ako sa tilapia kaya naman pinirito ko nga muna siya. Naglagay na nga rin ako dyan ng konting patis kahit wala pa nga tubig. Pagkatapos ay maglalagay nga lang ako ng 3 basong tubig para marami-rami ang sabaw. Titimplahan ko na nga rin pala yan ng asin at magic sarap. At dahil wala naman akong ilalagay na patatas para pakuluan itong tubig, kaya naman ilalagay ko na nga itong tilapia. Yung iba kasi ay naglalagay ng patatas pero ako ay pechay at repolyo nga lang. So alam nyo na mga kananay kung ano nga itong niluluto ko. Ito nga ay pesang isda. Yun nga lang makakapag-ulam si katatay nito pero ako ay matagal na ako nag-uulam nito. Nang kumulo na nga siya mga kananay, binuksan ko nga muna yung takip at titikman ko nga kung tama na ba yung lasa. At dahil medyo matabang pa nga ang lasa niya, kaya naman lalagyan ko nga siya ng konting asin. Paniguradong mapaparami na naman nga ang kain ni katatay nito, kaya naman magsasaing nga ako dyan ng marami. Hindi ko na nga dyan pakukuluan ng matagal mga kananay at baka malabsak nga yung gulay. O siya, at hanggang dito na lang muna nga mga kananay ang video ko. Salamat sa panonood.